Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MBC Millones! MBC Millones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Minus po sinala kay Mayor De Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Pansamantala niyo pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan. Uy, meron tayong update, ha? Update muna sa ating DZRH Malakas Panalo Promo. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Aba, nandyan sa may Las Piñas si Noche Kakas. Noche! Lakay Ray, magandang hapon na isa na naman ang mapapasaya na bibigyan natin ng kasiyahan dito sa Barangay Capote, lungsod ng Las Piñas dahil
naispatan na to, nalakay rin na Ispatan, ha? Oo. nanonood. Hindi lang nakikinig, nanonood pa. Wow. TV. Ipakita pa natin, Sige nga, sige nga. natin yung kanilang, sige nga, pasilip nga. Yun. Yun. Ano yung sinisilip mo dyan? Ano yung sinisilip? Pasilip nga rin? Nakita mo. Ano yung sinisilip mo? Di ko makita eh. Hello? Uy. Ate, ayan si ate. Ate! Nasaan ka na, ate? Ate, sa loob. Pero hindi yan ang winner, ha? Pero ito pa yung winner. Akala ko si ate. Pero nakikinig yan na nanonood. Ito si, ano pangalan nila? Dito pa kanayin. Yun, hindi ko pa kunayin. Palaya ko noon. Palaya pa, ha? Okay. Matagal bang nakikinig ng DCRA? Maganda, hanggang ano pa, Jotaro pa. Jotaro po. Yan, si Nakay si Bayan. Si Bayan, kamusta ka mo? Okay lang ho, sir. Musta na rin po kayo? Lagi nakasubaybay sa misteryo Lakay. Ay, salamat no. Tuwing Sabado yan, alas 10 ng gabi na misteryo. Nag-plug na ako. Talagang kahit na atak-atak sa Lakay, hindi pa nanonood pa rin siya, nakikinig ng Aba, salamat po. Nakikinig na Lakay. Bibigyan agad natin ng Ayan na! 1,000 pesos, sir! Congrats! Ang galing-galing. Ha? Ayan. Bilang yan. Meron pa? Ang DCRA. Ba, okay yan ha? MX3 Lakay. MX3 pa. Baka maraming iabot ha. Meron bang iabot? Meron ba? Meron pa! Ay, sus, apo. Dapay, anyamatan. Sagapin natin. Samahan pa natin ng Vivian Contone. Atin sa Astro. Ayun. Wow. Ang galing-galing ha. Congrats. Hindi lang yan. Meron pa. Ano ba naman niya? Ibang klase ka talaga, no, Chikakas. Ang daming abot ha. Ito yung basic. Iabot mo naman sa akin. Ayan. 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 Wow. Sabi mo. Naku, ang dami niya, Manong. Ha? Lahat ng mga suporta. Yan. Salamat po. Congratulations po sa inyo. Glody Pico, Nonoy Pakunayin. Yan. Okay. So, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRA dahil malay din naman, ayun na ang susunod. Yes. Sa aming DCRA sa Malakas Tomo, kasama naman ang MX3. Sa MX3, dito ako bigay. Yan. Ako naman si RH27, nagsigakas para sa DCRA sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuwan-tuwa si Mano, hindi may pintay mo ka sa kasiyahan. Salamat and congratulations po sa ating winner. Diyan pa rin po sa ating DCRH Malakas Panalo Promo. RH Break Time! Abay, hindi lang ho yan. May kasunod pa. Eto, abay, mananalo po ito ng limpak-limpak, ha? Na tigi 100, ha? Ayan, nasa ating linya na mga kaibigan si Manong Antonio Gafud. Manong Antonio, naimbang nga malama po. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Yun. Kanina pa kumikring-kring, ha? Wow, at ang bilis-bilis. Ang bilis-bilis ni Manong Antonio Gafod, ha? Naimbang nga malama po, Antonio. Gandang hapon din po. Oy, kumusta na po kayo, Manong Antonio? Okay lang naman. Medyo nagsha-shower lang dito sa amin. Shower kayo, Apo. Taga ano kayo nga, Manong Antonio? Itchaga Isabela. Ay, taga Itchaga Isabela, talagang full-blood Ilocano, Apo. Ay, sos. Ngayon, ang tanong natin sa sagot na DCRH. Ako na sumagot. Ito yung tanong, Apo, ha? Anyangay nga istasyon ti radyo
ang pinaka-immuna dito'y Pilipinas. DCRH. Yun! Ay, sus, Apo, agyamang kami, Apo Antonio. Congratulations kada kayo, ha? Kayo po ay nangabak. Nangabak kayo, Apo. Titigi sang gasot, ha? 5 atig sang gasot. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Agyaman kami, Apo. Maraming salamat din and congratulations si Manong Antonio Gafod, Manipod Dita, Isabela. RH Break Time. Ito na. Balik po tayo mga kaibigan sa ating mga malalaking mga balita mga kaibigan. Dito pa rin po sa programang Break Time. RH Break Time. Meron po tayong update muna mula po sa Kamara de Representantes. Standby sa ating update mula naman sa Malacanang. Yun daw pong matindi itong mga reaction tungkol dito sa maagang announcement ho ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang Pangulo sa taong 2028. Meron tayong update mula sa Kamara. Maagang announcement daw po sa plano ni VP Sara sa taong 2028 elections. Isa raw po itong strategic decision para daw po maka-impluwensya sa harap ng kawalan pa ng magiging pambato ng kasalukuyang administrasyon. Aba, sino kaya nagsabi niyan? Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, planado at strategic decision ang maagang announcement ni Vice President Sara Duterte sa kanyang plano na kumandidato bilang Pangulo sa 2028. Ay kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, advantage ito kay VP Sara lalo na hanggang ngayon wala pang inululutang ng administrasyon na posible magiging presidential candidate. Sabi ni Defensor, planado ang naging announcement dahil sa ngayon mataas ang ratings ni VP Sara at ang mga Pinoy anya kung sino ang naunguna at lumulutang sa mga survey, ito na lang kanilang posibleng ikonsidera. Naniniwala sa Defensor kung merong third force, baka makapag-isip ang mga botante na may pwede pa silang pagpilian. Dito sinabi ni Defensor, kung merong third force, hindi lamang magiging batay ng isang malakas na kandidato na hanggang ngayon ay hindi daw na ipapaliwanag ang mga questionable paggamit ng milyones na pondo sa ilalim ng kanyang confidential fund. Narito si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Those who endorse the impeachment complaints are very firm on their position that there was an impeachable offense committed. It becomes an advantage for her because the administration or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag-declare niya, sa palagay ko, it's a natural force for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage. Sa kabila nito, sinabi ni Defensor, hindi ito hadlang para isulong ang impeachment laban kay VP Sara. Sa informasyon, baka daw sa susunod na linggo, may sama na sa order of business ang impeachment complaints laban at para mai-refer sa House Committee on Justice na pinamumulaan naman ni Batangas Representative Jervil Luistro. Ako si Gil Triguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Thank you, Milky. Ito na. Meron tayong update mga kaibigan mula sa Malacanang. Vice President Sara Duterte, marami pa raw dapat ihingi ng tawad. Ayon po yan sa palasyo. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, binweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos itong humingi ng paumanin sa publiko dahil umano sa pagtulong na mahalal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na marami pang mas dapat hiningi ng tawad ang Vice President sa taong bayan. Kabilang anya dito ang mga biktima ng extrajudicial killings at pagkuha ng assassin at pag-utos sa papatay si Pangulong Marcos, First Lady Linda Renata Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Binanggit dito ang alay pagpapakalat ni Duterte ng fake news
mga personal trips sa ibang bansa at paggastos para sa staff at security sa nasabing mga biyahe. Ayon pa kay Castro, dapat ihingi rin ng tawad ni VP Sara ang pagtanggap nito sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education noon, gayong aminado siyang walang sapat na kaalaman sa nasabing tungkulin. Pakinggan natin si Yusek Castro. Dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro na sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. RH Break Time. Samantala naman, pag-aresto daw po sa mga senador ng ICC, hindi pa pinag-uusapan ng liderato ng Senado. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, hindi urgent kaya hindi pa pinag-uusapan. Ito ang tugon ni Senate President Vicente Tito Soto III sa balitang i-isyuhan na ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court sila Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Ayon kay Soto, hindi nila ito napag-uusapan kaya walang focus ang mga senador na ipinatatawag dahil sa ngayon ay pawang espekulasyon pa lamang. Pag-uusapan lang nila ito kung totoo may warrant of arrest na laban kina De La Rosa at Go. Una nito inirekomenda ng Office of the Special Prosecutor sa ICC ang pangalan ni De La Rosa at Go at iba pa bilang mga co-conspirators si dating Pangulong Duterte sa madugong war on drugs. Narito si SP Tito Soto. Wala pa kaming pinag-uusapan. Kailan po yung caucus? Wala rin kami pinag-uusapan na caucus. Ano lang yan eh. Sa media lang yung sinabing merong ganun eh. Wala pa naman kami natatanggap. Wala kami official notice na merong ganun. Wala pa naman natatanggap sa Senator Bongo. As a matter of fact, Senator De La Rosa wala pa naman natatanggap eh. Siguro nagwo-worry lang siya. So wala kami pinag-uusapan. Sabi ni Si Senate President Tito Soto. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond at Paz. RH Break Time. Samantala naman, umano'y partisipasyon ni Vice President Sara sa usapin ng extrajudicial killings at DDS killings. Asahan raw hong maglalabasan dahil sa maagang anunsyo ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa taong 2028. Ayon po yan sa isang abogada. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Sisingilin siya ng multo ng maraming mga kasalanan. Ito rin ang reaksyon ni Atty. Cristina Conti sa formal announcement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte na tuluyang pagsabak sa 2028 presidential elections. Sa ambos interview ng media dito sa Quezon City, sinabi ng ICC Assistant to Counsel na sana ay pinag-isipang mabuti ito ni VP Sara. Ayon kay Atty. Conti, magiging hamon ito sa Vice Presidente dahil maliban daw sa usapin ng korupsyon ay asahan ng mas marami pang maglulutang ang issue laban sa pangalawang Pangulo. Narito pakinggan natin si Atty. Conti. Magkakaroon ng habol ito. Maraming issue, maraming nasa likod niya lagi. Hindi lang yung corruption issues niya mismo, kundi even yung extrajudicial killings at ang kanyang participation sa DDS killings, diba? Ang sister niya, maaari pang mabanggit pa nga ang pangalan niya kung sakasakali sa hearing ng tatay niya.
dahil ang pagkikwentuhan doon ay kung ano ang nangyari sa Davao at kung paano ito naging nationwide. Si Sara Duterte sa pagitan ng saklaw ng kaso 2011 hanggang 2019 ay Vice Mayor ng Davao ng panahon na ito. Panghuli ay ginawa pang halimbawa ni Conti ang ani ay kasaysayang sinapit ng iba na dati ay maaga ring nagdeklara noon ng kanilang kandidatura. Naritong muli si Atty. Conti. Una po sa lahat, good luck po sa kanya. Alam naman namin kung ano nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote front-runners, mga maagang nagdedeklara. Yan po ang mga kinasabitan na Vice President Jojo Binay, Vice President mga tumakbo. Vice President, si ano ba? Basta mga ganun, maagang nagdedeklara, tapos sinasabing maagang front-runner. Ano naman po kung ano, kinasabitan nila. Mula sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita. Patay ang 2 minor de edad matapos pagsaksakin ng kanilang sariling ina. Habang sila'y natutulog sa loob ng bahay sa may barangay Magsaysay na Bunturan, Davao de Oro. Sa investigasyon ng pulisya, natutulog daw po ang mga biktima na edad 3 taon. Naku naman no. Yung isa'y 7 months old. Naku naman. Nang sila raw ay tatarin ng saksak ng kanilang walang kaluluwang ina. Ay sus anyamuten. Pero ang matindi po niyan ha, matapos daw po nito'y sinaksak din naman ng suspect ang kanyang sarili. Sinaksak ang kanyang leeg at dibdib. Naku po. Ay sus apo. Ayon po kay Gomersendo Diwata II, hepe ng Nabunturan Municipal Police Station, nakaranas umano ng depresyon ang naturang ina na kinilala sa pangalang alias Len. Ay, bigat naman sa dibdib, ano po. Samantala na aresto naman ang isa sa mga suspect sa nakitang chop-chop na katawan ng lalaki sa loob ng isang drum sa may Binondo, Maynila nitong linggo. Ayon po kay Police Chief Police Colonel Joselito de Sesto, kasabot daw po ng main suspect na Chinese ang naarestong si alias Victor na isang interpreter. Napagalaman na si Victor daw po ang umupa ng van na ginamit para ikarga ang drum mula sa isang kondo sa Pasay para dalhin sa Maynila. Sa kuha naman ng CCTV, nakita ho ang banyaga na nagtutulak ng drum mula 15th floor ng kondo kasamang isang security guard. Isa sa mga tinitingnan na ang gulo ng mga investigador ang umano'y pagkakautang na kinasangkutan ng biktima na isang Chinese-looking kung isa larawan naman ng mga pulis. Nailigtas naman ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang isang negosyanteng dinukot na ilang kalalakihan dyan po sa Mandaluyong City. Nangyari po ang pangidnap noong February 12 nung nag-iikot sa ilang establishmento ang negosyante. Humingi daw po ng 50 milyong pisong ransom, ngunit ito mga kidnapper, ngunit naibaba po ito sa halagang 4 milyong piso. At matapos daw po ang serye ng negosasyon, sinalakay na ng PNP ang kinaroroonan ng mga kidnapper dyan po sa may bahagi ng White Plains, Quezon City. RH Break Time. Babala po sa publiko. Mayroon pong babala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC tungkol po sa kaso ng spoofing scheme na muli tumatarget sa mga Pilipinong gumagamit ng egov.ph mobile app. Naku. Paano na yung mga, di ba dito rin nakikita yung mga record natin sa passport, ha? Saka sa mga lisensya. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang insidente kung saan higit daw po sa 100,000 pisong nawala sa isang biktima dahil sa tinatawag na calling modus. Batay sa report na natanggap ng CICC, tinawagan daw po ang biktima ng nagpapanggap na empleyado raw ng gobyerno para umano sa verifikasyon ng kanyang national ID.
Abay, dito umano inutusan ng biktima na mag-login sa isang pekeng interface gamit naman ng Face ID at biometrics na nagresulta para daw makuha ng mga scammer ang kanyang mga sensitibong impormasyon. At yun na, nalimas na ho, na walang parang bula ang 100,000 piso ng kawawa nating kababayan. Iyan ay galing pa sa kanyang bank account. Ano ba naman yan? Ingat po tayo. So anong gagawin ho nyo dyan sa abay? Dapat muna i-disable yung app na yan, ha? Baka marami pang mabiktima yung egov.ph app. Ay, sus. Samantala hatid na po sa uling hantungan si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa libingan po ng mga bayani sa Taguig City. Nagkaroon muna ng funeral mass para kay dating House Speaker De Venecia sa Heritage Memorial bago binigyan ng full military honors, kabilang po ang marching parade at 21 gun salute pagdating sa libingan ng mga bayani. Kabilang po sa mga dumalo sa naturang libing ay sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Defense Secretary Gibo Teodoro, Manila 6th District Congressman Benny Abante Jr., COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. at Business Tycoon Ramon Ang. RH Break Time. Sa ating pong global news, kilalang US civil rights leader at political activist Reverend Jesse Louis Jackson abay pumanaw na rapo sa edad na 84. Report mula kay James Galange. James. Lakay, pumanaw na sa edad na 84 ang kilalang U.S. civil rights leader at political activist si Honorable Reverend Jesse Jackson. Siya ang nagtatag ng Rainbow Push Coalition o ang People United to Serve Humanity na nakasentro na ipaglaban ng karapatan ng mga Black American. Tumakbo rin ito sa pagkapangulo na sa Amerika noong 1984 at 1988 sa pag-asang siya sana ang maaring pinakaunang Black American President ng Estados Unidos. Habang inalala rin si Jesse Jackson bilang isa sa mga nanguna sa ilan sa mga pinakamalaking kilusan sa pagbabago sa kasaysayan gaya ng pag-organisa ng mga boycott at sit-in hanggang sa pagpaparehistro ng mga milyong-milyong botante at pagtataguyod ng kalayaan at demokrasya sa iba't ibang panig ng mundo. Pakinggan natin ang isa sa mga tumatak na linya ng yumaong Reverend Jesse Jackson. Campaign has taught me much that leaders must be tough enough to fight, tender enough to cry, human enough to make mistakes, humble enough to admit them, strong enough to absorb the pain, and resilient enough to bounce back and keep on moving. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James Galange. Sa atin namang sports, Alex Ayala tinalo si world number 8 Jasmine Paolini sa Dubai Tennis Championship. Report mula kay Millie Borja. Miss Millie. Gumawa ng malaking upset ang Filipino tennis ace na si Alex Ayala matapos talunin ng world number 8 at dating kampiyon na si Jasmine Paolini ng Italia upang umuusad sa ikatlong round ng Dubai Tennis Championships noong Miyerkules ng umaga. Agad na ipinakita ni Ayala ang kanyang dominasyon sa unang set bago nakipagbakbakan at nagtagumpay sa mas dikit na ikalawang set laban sa ika-6 na seed ng torneo. Matapos ang laban, ipinahayag ni Ayala na isang malaking tagumpay para sa kanya ang makipagsabayan at manalo laban sa isang top 10 player, bagay na lalong nagbigay halaga sa kanyang panalo. Ibinahagi rin ng 19-year-old tennis star na habang nasa court ay naramdaman niya ang malakas na suporta ng mga Pilipino sa stadium. Ang Dubai Tennis Championship ang ika-6 na torneo ni Ayala ngayong taon. Sa kasalukuyan ay world number 47 si Ayala at ang kanyang nag-iisang pro title pa lamang ay ang WTA 125 crown na kanyang napalalunan sa Guadalajara WTA 125 noong nakaraang taon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating showbiz, Hannah Montana 20th Anniversary Special aba ilalabas na po sa Marso. Report mula kay Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Hannah Montana finally found her way back home. Ang iconic series kasi magkakaroon ng 20th Anniversary Special. Batay sa anunsyo ng Disney, tampok dito ang isang exclusive in-depth interview kay Hannah Montana herself, pop star Miley Cyrus. Dito magbabalik tanaw mula sa iconic scenes and music habang mapapanood din ang ilang never-before-seen footage. Agad ngang na-excite ang fans sa pagbabalik ng seryeng naging malaking bahagi raw ng kanilang childhood. 13 years old pa lamang
lamang si Miley Cyrus nang makamit ang big break nang gumanap bilang Hannah Montana na unang napanood noong 2006 at nagkaroon ng 4 na seasons. Nakatakdang ilabas ang Hannah Montana 20th Anniversary Special sa Disney Plus sa March 24. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Salamat to sa mga tumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa programang Break Time. Sir Els Bartolome, kumusta ka na? At si dating PNP Chief General Nick Bartolome. Salamat po sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Libong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ni Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto, alas 5:03 ng hapon. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang